Tagsibol ng 21-4. Sa isang kabundukan malapit sa Baler, Aurora, 2 kalansay ang natagpuan. Sila ang mag-inang nawala 4 na taon na ang nakalipas. Isang ordinaryong pamilya na nag-road trip para mag-car camping at salubungin ang bagong taon. Nag-enjoy sila sa isang liblib na baybayin sa Baler at pagkatapos ay naglaho na parang bula. Naiwan ang kanilang sasakyan, ngunit sa loob ng 4 na taon, walang sinuman ang nakahanap sa kanila. Ano nga ba ang nangyari sa mag-ina noong gabing iyon? Ngayong gabi, sa ang gabi na gusto nating malaman, tutugisin natin ang kaso ng mag-inang nawala habang nagka-car camping sa Baler noong katapusan ng 2019. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong sa paggawa namin ng mga video. Enero 2, 2020 noon. Isang babae sa lungsod ng Cebu ang nagpadala ng mensahe sa kanyang kaibigang si Bea Santos sa Facebook Messenger. May usapan silang magtutulungan sa pag-aayos ng mga papeles ni Bea para sa pag-alis nito papuntang Canada para magtrabaho. Ngunit kahit anong mensahe ang ipadala niya, hindi ito nagkakaroon ng scene mark. Tumawag siya, ngunit hindi ito makontak. Ganito rin ang nangyari kinabukasan. Noong Enero 3, dahil sa pag-aalala, kinontak ng kaibigan ang nakababatang kapatid ni Bea. Hindi ko makontak si Bea. Sa Maynila, nagtatrabaho ang 28 taong gulang na si Leo Santos. Agad niyang tinawagan ang kanyang ate at ina. Ngunit pareho silang hindi makontak. Tinawagan ni Leo ang kanyang ama. Si Ramon Santos, 57 taong gulang, ay isang truck driver. Kalmado ang boses ni Ramon nang sumagot. Hindi ko rin sila makontak. Nagsimulang kabahan si Leo. Alam niyang magkasamang bumiyahe ang kanyang ina at ate. Nagpaalam sila na magka-car camping para sa bagong taon. Pero 3 araw nang walang anumang balita. Noong umaga ng Enero 4, nag-file ng missing persons report ang pamilya sa Cebu City Police Office. Si Alma Santos, 53, at si Bea Santos, 31. Ang dalawang nagpaalam na magbabakasyon lang ay biglang nawala. Agad na sinimulan ng mga pulis ang pagtukoy sa huling lokasyon ng mag-ina. Sinuri nila ang mga cell site records ng kanilang mga cellphone. Ang huling signal ay na-detect sa Baler, Aurora. Ngunit may isang kakaibang bagay. Ang signal ng parehong cellphone ay sabay na nawala bago maghating gabi ng Disyembre 31, 2019. Sabay silang namatay. Pagkatapos noon, wala nang anumang record. Dahil sa pag-aalala, tiningnan ni Leo ang Facebook profile ng kanyang ina. May isang post noong hapon ng Disyembre 31, isang larawan kasama ang kanyang anak na babae sa isang lugar na tanaw ang dagat. May location tag ito, isang baybayin sa Baler, Aurora. Ipinaalam ni Leo ito sa mga pulis. Nagpadala ng search team ang pulisya sa nasabing lokasyon. Pagdating sa baybayin ng Baler, isang tahimik na dalampasigan ang kanilang natagpuan. Doon, may isang puting SUV na nakaparada. Mukhang ilang araw na itong naroon. Nang suriin ang plaka, nakapangalan ito kay Alma Santos. Lumapit ang mga pulis sa sasakyan. Hindi ito nakalak. Sa loob ng sasakyan, naroon pa rin ang kanilang gamit pang car camping. Isang folding table, mga silya, at mga gamit panluto na maayos na nakasalansan. Ngunit walang personal na gamit na makita. Walang pitaka, cellphone o bag. Ginalugad ng mga pulis ang paligid. Nilakad nila ang kahabaan ng baybayin at sinuyod ang kalapit na burol, ngunit wala silang nakita. Walang bakas ng paa, walang piraso ng damit, walang anumang palatandaan. Nang mabalitaan ito, agad na bumiyahe si Leo mula Maynila. Kasama ang amang si Ramon, nagtungo sila sa Baler. Pagdating sa baybayin kung saan natagpuan ang sasakyan, huminto si Leo sa harap ng SUV ng kanyang ina. Sumilip siya sa loob. Nakatupi ang kumot ng kanyang ina. Naroon din ang unan na paborito ng kanyang ate. Ngunit wala ang dalawa. Tinanong ni Ramon ang mga pulis. Bakit po sila napunta dito? Hindi ko nga po alam na may ganitong lugar. Nagtanong pabalik ang pulis. Hindi po ba madalas puntahan ng misis nyo ang lugar na ito? Umiling si Ramon. Mahilig daw mag-car camping ang kanyang asawa, pero hindi niya alam kung saan-saan ito nagpupunta. Siya kasi ay laging nasa biyahe dahil sa trabaho. Si Ramon ay isang truck driver. Nagmamaneho siya ng isang 10-wheeler truck para maghatid ng kargamento sa buong Luzon. Madalas siyang wala sa bahay. Hindi raw niya natututukan kung saan nagpupunta ang kanyang asawa. Nang gabing iyon, nagtanong-tanong ang mga pulis sa mga residente sa lugar. Tinanong nila kung may madalas bang pumunta sa baybaying iyon.
Karamihan ay umiling. Madalang pong puntahan niya ng tao, sabi nila. Mahirap din po ang daan. Isang mangingisda ang nagsalita. May mga nagka-car camping dyan paminsan-minsan, pero hindi marami. Mas lalo na kapag ganitong hindi summer. Tinanong nila kung may nakita silang kahina-hinala noong gabi ng Disyembre 31, ngunit wala ni isa. Bisperas ng bagong taon, kaya karamihan ay nasa kani-kanilang bahay o nagpunta sa ibang lugar. Pinalawak ng pulisya ang kanilang investigasyon. Kinuha nila ang mga CCTV footage sa buong baler at sinimulang suriin. Nakita nila ang SUV ni Alma Santos noong hapon ng Disyembre 31, bandang 3 PM, isang puting SUV ang nahagip na dumadaan sa bayan ng Baler. Isang middle-aged na babae ang nagmamaneho at isang mas batang babae ang nasa passenger seat. Dumaan sila sa isang supermarket. Nakuhanan din sila habang namimili. Instant noodles, chichirya, mga inumin, at 2 bote ng emperador. Mga pagkain para sa kanilang car camping. Masaya ang kanilang mga mukha, nag-uusap sila at nagtatawanan. Ito ang huling kuha na buhay sila. Hindi na matukoy ang kanilang mga sumunod na kilos. Hindi alam kung saan sila nagtungo pagkaalis sa supermarket. Walang CCTV sa daan papunta sa baybayin. Isa itong liblib na daan sa probinsya. Walang ideya ang mga pulis. Sigurado silang nakarating ang mag-ina sa baybayin dahil naroon ang kanilang sasakyan. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Lumipas ang unang linggo ng Enero 2020. Wala pa ring balita sa mag-ina. Nagdagdag ng tauhan ang pulisya para sa paghahanap. Hinalughog nila ang buong baybayin. Isinasaalang-alang din ang posibilidad na nahulog sila sa dagat, kaya humingi sila ng tulong sa Philippine Coast Guard. Nagkaroon ng underwater search, ngunit wala pa ring nakita. Sino nga ba si Alma Santos? Sa pamamagitan ng investigasyon ng pulisya at mga salaysay ng mga kakilala, unti-unting nabuo ang kuwento ng kanyang buhay. Ipinanganak noong 1966 sa Cebu. Ikinasal siya sa edad na 26. Ang kanyang asawang si Ramon Santos ay isang kababayan na nakilala niya sa isang blind date. Noon, nagsisimula pa lang si Ramon sa pagiging truck driver. Mukha siyang masipag, tahimik ngunit maaasahan. Nagustuhan siya ng mga magulang ni Alma at 8 buwan matapos magkakilala sila ay ikinasal. Naging simple ang kanilang buhay mag-asawa. Si Ramon ay nagtatrabaho sa paghahatid ng kargamento at si Alma ang nag-aasikaso sa bahay. Sa 2nd taon ng kanilang pagsasama, isinilang ang kanilang anak na si Bea at pagkatapos ng 4 na taon, si Leo. Naging abala si Alma sa pagpapalaki sa 2 anak. Si Ramon naman ay nagmamaneho ng kanyang 10-foot-wheeler truck sa buong bansa. Mula Maynila hanggang Bicol, mula Cebu hanggang Davao, madalas siyang wala sa bahay. 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo ay wala siya. Kaya si Alma ang mag-isang nag-aalaga sa mga bata. Lumipas ang panahon, lumaki ang mga anak, at nagsimulang magkaroon ng oras para sa sarili si Alma. Nang makapagtapos sa kolehiyo si Bea at magkatrabaho si Leo, nakaramdam si Alma ng isang uri ng kalungkutan. May sari-sarili ng buhay ang mga anak at ang kanyang asawa ay laging wala. Nang dumami ang oras na mag-isa siya, nagsimula siyang mag-car camping. Noong una, sa mga malapit na lugar lang sa Cebu, tulad ng mga lawa o sa kabundukan ng Busay. Ititiklop niya ang likod na upuan ng kanyang SUV, maglalatag ng kumot at doon matutulog. Mahilig siyang pagmasdan ang mga bituin mula sa bintana sa gabi. Ang tahimik at payapang oras na iyon ang tanging pahinga para kay Alma. Nagsimulang maglakbay ng mas malayo si Alma. Partikular na gusto niya ang baybayin ng Silangang Luzon. Mahilig siyang makinig sa alon habang natutulog at nagkaroon siya ng mga paboritong lugar sa Aurora, Quezon at Bicol. Hindi ito pinansin ng kanyang asawang si Ramon. Iniisip niya na dahil madalas din siyang wala sa bahay, normal lang na maglibot ang kanyang asawa para hindi mainip. Hindi siya nakialam at si Alma naman ay hindi rin nagpapaalam sa bawat lakad niya. Hindi naman masama ang kanilang relasyon. Pagkatapos ng 28 taon na pagsasama, naging manhid na lang sila sa isa't isa. Noong 2017, nagsimulang makapansin ng kakaiba si Alma sa kanyang asawa. Naging sobrang maingat ni Ramon sa kanyang cellphone, itinatalikod niya ito para hindi makita ang screen o lumalabas kapag may tumatawag. Hindi siya ganoon dati. Noong una ay binaliwala ito ni Alma, ngunit patuloy siyang nakakapansin ng mga kakaibang bagay. Dumalas ang pag-uwi ni Ramon ng gabi na,
at sinasabi niyang maraming trabaho, pero napansin niyang mas nag-aayos ito ng sarili. Minsan ay amoy pabango pa. Taglagas ng 2018, may natuklasan si Alma sa kanilang credit card statement. Isang araw na sinabi ni Ramon na nasa Maynila siya para mag-deliver, may nakita siyang charge mula sa isang motel sa lungsod ng Cebu. Noong una ay hindi makapaniwala si Alma. Ngunit mula noon, sinimulan na niyang bantayan ang kanyang asawa. Ilang buwan niyang pinanood ang kanyang asawa. Nang makuha ng mga pulis ang cellphone ni Alma, may nakita silang memo na naglalaman ng mga petsa ng pag-uwi ni Ramon ng gabi at mga detalye ng paggamit ng credit card. Nakalista ang mga araw kung kailan nagsinungaling si Ramon tungkol sa kanyang schedule. Tagsibol ng 2019, kumonsulta si Alma sa isang abogado. Ayon sa record ng law office, nagtanong si Alma tungkol sa proseso ng diborsyo at hatian ng ari-arian. May isang bahay at lupa na nakapangalan kay Alma. Ito ay isang apartment na binili sa tulong ng kanyang pamilya noong sila ay ikakasal, at sa paglipas ng panahon, nagkakahalaga na ito ng 15 milyong piso. Dahil ito ay galing sa kanyang pamilya, itinuturing itong paraphernal property ni Alma. Kung magdidiborsyo sila, halos walang makukuha si Ramon, lalo na't siya ang may kasalanan sa hiwalayan. Nagsimulang mangalap ng ebidensya si Alma. Mga credit card statement, cellphone location records, at video mula sa dashcam. Hindi niya ito sinabi sa kanyang asawang si Ramon. Balak niyang sabihin kapag handa na ang lahat. Tanging sa kanyang kapatid na si Clara at anak na si Bea niya, ito ipinagtapat. Nagulat si Bea. 3 taon na ang nakalipas, si Bea mismo ay nakipaghiwalay sa kanyang asawa dahil din sa panloloko at bumalik sa poder ng kanyang mga magulang. Dahil sa parehong pinagdaanan, kumampi si Bea sa kanyang ina. "Makipaghiwalay ka na, Nay. Hindi mo kailangang manatili sa isang taong ganyan," sabi niya. Lumayo ang loob ni Bea sa kanyang ama at hindi na rin niya ito madalas kinakausap. Taglagas ng 2019, hiningi ni Alma ang diborsyo mula sa kanyang asawa. Nagulat si Ramon at nagtanong kung bakit biglaan. Mahinahon na sinabi ni Alma, "Alam ko na ang lahat." Humingi ng tawad si Ramon at nangakong hindi na uulitin, ngunit buo na ang desisyon ni Alma. Itutuloy niya ang proseso ng diborsyo. Disyembre 2019, bago pa man opisyal na magsimula ang kaso ng diborsyo. Nasa proseso pa ng paghahanda ng mga dokumento at inaasahang magsisimula ito sa unang bahagi ng 2020. Malaking dagok ito para kay Ramon. Ayon sa investigasyon, ginamit ni Ramon ang bahay na nakapangalan sa asawa bilang kolateral para sa isang malaking utang. Kapag natuloy ang diborsyo, mawawala sa kanya ang bahay at maiiwan siyang baon sa utang. Ang bahay, ang pera, at ang kanyang dignidad, lahat ay unti-unting nawawala kay Ramon. Hindi alam ni Alma ang tunay na kalagayan ng kanyang asawa. Ayon sa testimonya ng kaibigan ni Bea na si Angela, si Bea ang unang nag-aya sa kanyang ina para sa isang car camping trip. Nakatakdang umalis si Bea papuntang Canada sa Setyembre 2022. Gusto niyang magkaroon ng oras kasama ang kanyang ina bago siya umalis. Madalas niyang naririnig ang mga kwento ng kanyang ina tungkol sa car camping at matagal na niyang gustong sumama. Pinili nila ang isang baybayin sa Baler, isang lugar na madalas puntahan ni Alma ng mag-isa. Umaga ng Disyembre 31, umalis ang mag-ina mula Cebu papuntang Baler. Nais nilang salubungin ang unang pagsikat ng araw ng bagong taon sa tabi ng dagat. Walang sinuman ang nakakaalam na iyon na pala ang kanilang huling biyahe. Nang matagpuan ang sasakyan, sinimulan ng pulisya ang formal na investigasyon. Sa mga kaso ng pagkawala, ang unang sinusuri ay palaging ang pamilya at sa kanila, ang asawa ang numero 1. Ayon sa estadistika, karamihan sa mga krimen ay kagagawan ng isang miyembro ng pamilya. Inimbestigahan si Ramon Santos. Nang tanungin kung nasaan siya noong Disyembre 31, sinabi ni Ramon na nasa bahay lang siya. Nagpapahinga raw siya mag-isa matapos umalis ang kanyang asawa at anak. Kinabukasan, Enero 1, nasa bahay pa rin siya at noong Enero 2 at 3, ginawa raw niya ang mga gawaing bahay na naipon. Sinuri ng pulisya ang RFID records at dashcam ng kanyang 10-wheeler truck. Mula Disyembre 31 hanggang Enero 4, hindi umalis ng Cebu ang truck. Sa mga panahong iyon, dumating sa istasyon ng pulisya ang kapatid ni Alma, si Clara Reyes. Si Clara, 58, ay nakatira sa Cebu at madalas kausap ng kanyang kapatid. Sa harap ng investigador,
Sinabi ni Clara na naghahanda ang kanyang kapatid para sa diborsyo. Matagal na raw siyang niloloko ng asawa niya, sa akin niya sinabi. Noong taglagas ng 2018, may nakita raw siyang kahina-hinala sa credit card statement. Isang araw na sinabi ng asawa niya na nasa Maynila, may bayad sa isang motel sa Cebu. Mula noon, nagsimula na raw mangalap ng ebidensya ang kanyang kapatid at balak niyang simulan ang proseso pagkatapos ng bagong taon. Nagbago ang tingin ng mga pulis. Isang asawang nanloloko, isang asawang malapit ng makipagdiborsyo, may motibo. Muling tinawag ng mga pulis si Ramon at tinanong ng masinsinan, "Kumusta po ang pagsasama ninyo ng misis nyo?" Sumagot si Ramon na tulad ng ibang mag-asawa, may mabuting araw at may masamang araw. Diretsahang nagtanong ang pulis, "Nang babae po ba kayo?" Mariing itinanggi ito ni Ramon. Isang hindi pagkakaunawaan lang daw iyon. Hindi raw niya kailanman ginawa iyon. Dahil sa trabaho niya bilang truck driver, madalas daw siyang mapagbintangan. Kinuha ng pulisya ang phone records ni Ramon at sinuri ang huling 6 na buwan. Pamilya, kliyente, kasamahan sa trabaho. Walang kahina-hinalang tawag mula sa isang babae. Sinuri rin ang mga text message at chat, ngunit puro tungkol sa trabaho at pamilya. Sinubukan din ng pulisya na kunin ang credit card statement na binanggit ni Clara, ngunit dahil lagpas na sa retention period, hindi na ito makuha. Tanging ang huling 6 na buwan lang ang kanilang nakuha. Mga gasolinahan, stopover, kainan, supermarket, normal na gastos ng isang truck driver. Walang bayad sa motel o anumang kahina-hinalang lugar. Isinailalim din sa forensic examination ang sasakyan. Ipinadala sa NBI ang SUV para sa masusing pagsusuri. Naghanap sila ng dugo, fingerprint ng ibang tao o anumang bakas ng krimen. Wala silang nakita. Masyadong malinis ang loob ng sasakyan. Ganoon din ang crime scene. Ang lugar kung saan nakalagay ang mga gamit pang camping, ang mesa at mga silya ay maayos na nakasalansan. Walang bakas ng pagtakas o paglalaban. Tila may isang taong sinadyang ayusin ang lugar. Ngunit ito ay haka-haka lamang. Posible rin na pagkatapos mag-camping, inayos nila ang gamit at naglakad-lakad bago na aksidente. Sinuri rin ng pulisya ang ibang posibilidad. Posibilidad na nadulas sa bangin, nahulog sa dagat o nagpakamatay. Sa tulong ng Coast Guard, ginalugad nila ang karagatan, ngunit wala silang nakita. Ginalugad din ang mga kalapit na burol at hiking trails, ngunit bigo pa rin. May testimonya ang kapatid, ngunit hindi ito sapat. Hindi gumalaw ang truck ng asawa, walang kahina-hinala sa kanyang phone records, at walang ebidensya sa crime scene. May hinala, ngunit walang pruweba. Pebrero 2020, halos huminto na ang investigasyon. Ang mag-ina ay idineklarang missing at ang kaso ay naging isang cold case. Kahit na huminto ang investigasyon, hindi sumuko si Ramon. Madalas siyang pumunta sa istasyon ng pulisya para magtanong kung may bagong lead at nagmamakaawa sa mga investigador na hanapin ang kanyang asawa at anak. Nagpakalat din siya ng mga flyer sa komunidad. Nagkabit pa siya ng mga tarpaulin na may nakasulat na MISS, ang kanyang anak na si Leo, na nagtatrabaho sa Maynila, ay umuuwi sa Cebu tuwing may pagkakataon. Kasama ang kanyang ama, nilibot nila ang baler, ipinapakita ang mga larawan sa mga residente, at nagtatanong kung may nakakita sa kanila. Lumipas ang 1 taon, 2 taon, ngunit wala pa ring balita, pero hindi sumuko ang mag-ama. Sa isang panayam ng pulisya, ganito inalala ni Leo ang mga panahong iyon. "Sobrang nahirapan po si tatay. Minsan, pagkatapos naming maghanap, nakita ko siyang umiiyak mag-isa sa kwarto ng tinutuluyan namin. Ngayon ko lang po nakitang umiyak ng ganoon si tatay." Sinasabi ni Ramon sa mga tao na hindi niya alam kung nasaan ang kanyang asawa at anak at sana'y buhay pa sila. Gusto raw niyang humingi ng tawad kung may nagawa siyang mali. Ang mga nakarinig nito ay naawa sa isang amang nawalan ng pamilya. Ganoon lumipas ang 4 na taon. Wala pa ring balita sa mag-ina at unti-unti nang nalimutan ng mga tao ang kaso. Abril 12, sa isang road construction site sa kabundukan ng Sierra Madre sa Baler, Aurora, isang backhoe na naghuhukay sa gilid ng bundok para sa road widening project ang biglang huminto. May nakitang kakaiba ang operator, isang puting bagay na lumitaw mula sa lupa. Akala niya noong una ay buto ng hayop. Madalas kasing makakita ng kalansay ng usa o baboy ramo sa bundok. Ngunit nang tingnang mabuti, iba ito. Bungo ng tao, agad na itinigil ang konstruksyon at ipinagbigay alam sa pulisya.
Dumating ang mga investigador mula sa Baler Police Station. Kasama sa kanila si Detective Marco Cruz. Si Detective Cruz, 52, ay mahigit 20 taon ng investigador. Maingat na sinimulan ng pulisya ang paghuhukay. Mula sa lugar kung saan natagpuan ang bungo, dahan-dahan nilang inalis ang lupa. Hindi lang iyon, mga 2 metro ang layo, isa pang kalansay ang natagpuan. 2 kalansay ang magkatabing nakalibing. Kasama ng mga kalansay, may iba pa silang nakita, 2 leather na pitaka na halos mabulok na, mga kinakalawang na piraso ng metal, at 2 cellphone na nababalot ng putik. Pinagmasdan ni Detective Cruz ang lugar at nag-isip. 2 bangkay na magkatabing nakalibing sa gitna ng kabundukan. Hindi ito aksidente. May isang taong sinadyang ilibing sila dito. Ipinadala ang mga kalansay sa NBI Forensic Division. Isinagawa ang DNA testing para matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Ang mga ID sa loob ng pitaka ay masyado nang sira para mabasa. Ang mga cellphone na mahigit 4 na taong nakalibing ay hindi na bumubukas. Pagkatapos ng 2 linggo, lumabas ang resulta mula sa NBI. Ayon sa DNA comparison, ang 2 kalansay ay sina Alma Santos at Bea Santos na nawala noong Enero 2020. Ang mag-inang naglaho sa baybayin ng Baler. Naalala ni Detective Cruz ang pangalan. Kasama siya sa investigasyon 4 na taon na ang nakalipas. Noon, dahil sa kakulangan ng ebidensya, naging cold case ito. Sinuri ng pulisya ang kondisyon ng mga kalansay. Mahirap matukoy ang sanhi ng kamatayan. Pagkatapos ng 4 na taon, naagnas na ang lahat ng malambot na tissue. Ngunit sa parehong kalansay, may nakitang mga bali sa buto sa paligid ng leeg. Nangangahulugan ito na may malakas na puwersang idiniin dito. Mas naging malakas ang hinala na sila ay pinatay. Halos imposible na 2 tao ang sabay na maaksidente at mamatay sa iisang lugar. May isang taong pumatay sa mag-ina at inilibing sila sa liblib na bundok na ito. Muling binuklat ni Detective Cruz ang mga file ng kaso mula 4 na taon na ang nakalipas. Noon, pinaghihinalaan ang asawang si Ramon, ngunit hindi mapatunayan dahil sa kakulangan ng ebidensya. Hindi gumalaw ang track at walang kahina-hinala sa kanyang phone records. Sinimulang imbestigahan ng pulisya ang lugar kung saan natagpuan ang mga bangkay. Ito ay halos 35 kilometro ang layo mula sa kanilang camping site. Isang liblib na lugar na bihira puntahan ng mga tao. Kailangan mong dumaan sa isang baku-bakung daan sa bundok para marating ito. Bakit hindi ito nasuri sa investigasyon 4 na taon na ang nakalipas? Noon, nakatuon ang pulisya sa paligid ng camping site at baybayin. Akala nila ay nahulog sila sa dagat o naaksidente sa malapit. Walang sinuman ang nag-isip na maghanap sa isang bundok na napakalayo. Nagpasya si Detective Cruz na subukan ang isang bagong anggulo. Kung dinala ng salarin ang mga bangkay dito, malamang na gumamit siya ng sasakyan. Halos imposible na buhatin ang 2 bangkay papunta sa liblib na daan na iyon. Sinuri ng pulisya ang mga daan na posibleng gamitin papunta sa lugar. Sa pasukan ng daan sa bundok, may isang saradong gasolinahan. 4 na taon na ang nakalipas. Bukas pa ito. Hinanap ng pulisya ang may-ari ng gasolinahan at tinanong kung mayroon pa siyang kopya ng CCTV footage. Sinabi ng may-ari na nang magsara siya noong 2022, itinago niya ang CCTV hard drive sa isang bodega. Luma na yan, hindi ko alam kung gagana pa, sabi niya. Kinuha ng pulisya ang hard drive at ipinasuri. Ilang araw ang lumipas, matagumpay na na-recover ang video. May footage mula gabi ng Disyembre 31, 2019 hanggang madaling araw ng Enero 1, 2020. Isang sasakyan ang nakunan sa video, isang itim na sedan, 11:22 PM ng Disyembre 31. Dumaan ito sa harap ng gasolinahan, papasok sa daan sa bundok, at 1:63 AM ng Enero 1, ang parehong sasakyan ang lumabas mula sa kabilang direksyon. Nangangahulugan ito na nanatili ito sa bundok ng halos 2 oras. Paulit-ulit na pinanood ni Detective Cruz ang video. Malabo ang kuha kaya hindi makilala ang mukha ng driver, ngunit nababasa ang plaka. Sinuri ng pulisya ang plaka ng sasakyan. Natukoy ang may-ari. Hindi ito si Ramon Santos. Ibang pangalan ang lumabas. Nagtaka si Detective Cruz. Ano ang koneksyon ng may-ari ng sasakyang ito sa kaso? Ang investigasyon ay pumasok sa isang bagong yugto. Nang muling buksan ang investigasyon, masusing sinuri ng pulisya ang pinansyal na kalagayan ni Ramon. Sa titulo ng bahay, may nakarehistrong utang,
Noong Marso 2017, isang mortgage loan na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Nakapangalan kay Alma ang loan, ngunit si Ramon ang gumamit ng pera. Kinumbinsi niya ang asawa na gagamitin niya ito para palawakin ang kanyang trucking business. Nabigo ang negosyo at ang pera ay nawala na lang. Hindi lang iyon. Mayroon pa siyang utang na halos 3 milyong piso mula sa ibang lending companies at mga 5,006. Si Ramon pala ay baon sa utang nang hindi alam ng kanyang asawa. Mayroon din silang insurance, isang life insurance na kinuha noong 2005. Ang insured ay si Alma Santos. At kung siya ay mamamatay, 10 milyong piso ang makukuha ng benepisyaryo, ang asawang si Ramon. Kinuwenta ito ng pulisya. Kung magdidiborsyo sila, ang bahay ay paraphernal property ng asawa kaya wala siyang makukuha at maiiwan siyang may utang. Kung mamamatay ang asawa, makukuha niya ang mana na halos 7.5 milyong piso, kalahati ng halaga ng bahay at 10 milyong piso mula sa insurance. Pagkatapos bayaran ng lahat ng utang, may matitira pa sa kanya na mahigit 10 milyong piso. Sapat na ang motibo. Muling tinawag ng pulisya ang anak na si Leo. Tinanong nila kung may problema ba ang kanyang mga magulang o kung may narinig siyang usapan tungkol sa diborsyo. Sinabi ni Leo na wala siyang alam. Ikinuwento ng pulisya ang testimonya ni Clara, ang panloloko ng ama, ang desisyon ng ina na makipagdiborsyo. Matagal na hindi nakapagsalita si Leo. Ang itim na sedan na nakunan sa CCTV. Ang plaka ay nakarehistro kay Benji David. Si Benji David, 54, ay kasamahan ni Ramon sa kooperatiba ng mga truck driver. Pinuntahan ni Detective Cruz si Benji David. Nagtaka si Benji kung bakit siya hinahanap ng pulis. Nang ipakita ni Detective Cruz ang larawan ng sasakyan, nakuha sa bundok sa Baler noong gabi ng Disyembre 31, 2019. Napakunot noo si Benji at inalala ang nangyari. Huling bahagi ng Disyembre 2019, pauwi si Benji mula sa Vigan papuntang Maynila nang dumaan siya sa isang stopover. Habang bumibili ng kape, may nakita siyang pamilyar na muka. Si Ramon Santos. Mahigit 10 taon na silang magkakilala sa kooperatiba. Umupo sila sa isang bench at nagkuwentuhan habang nagkakape. Kuwentuhan tungkol sa kung gaano kaabala bago matapos ang taon. Maya-maya, nagtanong si Ramon, "May lakad ka ba sa bagong taon? Gagamitin mo ba kotse mo?" Umiling si Benji. Mag-uuwi raw siya sa probinsya at iiwan lang ang kotse sa bahay. "Pwede ko bang hiramin ng ilang araw?" Tanong ni Ramon. "May pupuntahan lang akong personal. Pero ang laki kasi ng truck ko. Walang pag-aalinlangan." Pumayag si Benji. "Kunin mo na lang sa Ika, 30. Aalis daw siya sakay ng bus sa gabi ng Ika, 29. Kaya iiwan na lang niya ang susi sa ilalim ng paso sa harap ng bahay. Disyembre 10, pumunta si Ramon sa bahay ni Benji. Kinuha niya ang susi sa ilalim ng paso at dinala ang kotse. Walang tawagan. Nagkasundo sila ng personal sa stopover. At siya mismo ang kumuha ng susi. Nang bumalik si Benji mula sa probinsya noong Enero 3, nasa parking lot na ang kanyang kotse. Nang tingnan niya ang loob, malinis ito at naka-car wash. Nagpasalamat siya. Puno pa ang tangke ng gasolina. Tumango si Detective Cruz. Malamang ay para alisin ang anumang ebidensya. Kinuha ng pulisya ang RFID records ng sasakyan ni Benji. Disyembre 21, 2019, 5:20 p.m., dumaan sa isang tollgate palabas ng Metro Manila. 9:23 p.m., pumasok sa isang kalsada papuntang Baler. At Enero 1, 2020, 8:27 a.m., dumaan sa tollgate pabalik ng Metro Manila. Umalis siya ng Maynila noong hapon ng Disyembre 31 papuntang Baler at bumalik ng Maynila kinaumagahan ng Enero 1. Walang dashcam ang sasakyan. Hindi malalaman sa RFID records kung ano ang nangyari sa pagitan. Hindi ginamit ni Ramon ang sarili niyang truck. Naiwan ito sa Cebu. Sa halip, hiniram niya ang kotse ng kasamahan at hindi nag-iwan ng anumang phone record. Nagkunwari siyang nagkataon lang na nagkita sila sa stopover at kinuha niya ang susi ng walang nakakakita. Kaya't sa investigasyon 4 na taon na ang nakalipas, hindi siya natunton. Mayo 3, 2024, inilabas ang arrest warrant. 6 a.m., pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Ramon. Sa apartment sa Cebu, ang bahay kung saan nakatira ang kanyang asawa at anak, 4 na taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng pagkawala nila, si Ramon na lang ang mag-isang nakatira doon. Nang mag-doorbell,
si Ramon na nakapantulog ang nagbukas ng pinto. Ipinakita ni Detective Cruz ang warrant. Mr. Ramon Santos, inaaresto ka namin sa salang pagpatay sa iyong asawang si Alma Santos at anak na si Bea Santos. Nanigas ang mukha ni Ramon at bigla siyang sumigaw. Anong pinagsasabi niyo? 4 na taon kong hinanap ang pamilya ko, tapos ako ang suspek. Dinala ng mga pulis si Ramon at siniyasat ang kanyang bahay at truck. Walang nakitang mahalagang ebidensya sa bahay. 4 na taon ay sapat na panahon para maglinis. Ngunit iba ang truck. Habang sinusuri ang upuan ng driver, may nakita ang isang investigador sa isang maliit na siwang sa ilalim. Isang cellphone. Binuksan ito at sinuri kung kanino nakapangalan. Hindi kay Ramon, kay Maricel Villanueva, isang 43 taong gulang na babae na taga Cebu. Hinanap ng pulisya si Maricel at inimbestigahan. Nagtatrabaho siya bilang cashier sa isang supermarket, hiwalay sa asawa at mag-isang naninirahan. Noong una, itinanggi niya ang lahat, ngunit nang sabihin ng pulisya na ang cellphone na nakapangalan sa kanya ay natagpuan sa truck ni Ramon, namutla siya. Inamin ni Maricel na may relasyon sila ni Ramon mula pa noong 2012, 7 taon. Eksaktong tumutugma sa panahon ng panloloko na sinabi ni Clara. Ayon kay Maricel, dahil takot si Ramon na mahuli ng asawa, ipinagamit sa kanya ang cellphone na nakapangalan kay Maricel para doon lang sila mag-usap. Hindi raw siya nagiiwan ng anumang bakas sa sarili niyang cellphone. Kaya't 4 na taon na ang nakalipas, kahit anong suri ng pulisya sa phone records niya, walang nakitang ebidensya ng panloloko. Sinuri ng pulisya ang cellphone na iyon. Ang 7 taon ng tawagan, text messages at chat ay naroon lahat. Sapat na ebidensya para patunayan ang kanilang relasyon. May isang interesanteng bagay. Mula taglagas ng 2018, biglang nabawasan ang dalas ng kanilang pag-uusap at naging mas maingat ang mga mensahe. Iyon ang panahon kung kailan natuklasan ni Alma ang bayad sa motel sa credit card statement. Nang makahalata ang asawa, mas naging maingat si Ramon sa pag-iwan ng bakas. Cash na lang ang bayad at cellphone na nakapangalan sa kabit. Mapanlin lang, sa interrogation room, hinarap ni Detective Cruz si Ramon. Inilatag niya ang mga ebidensya sa mesa, ang cellphone na nakapangalan sa kabit, ang RFID records ng hiniram na kotse, ang mga larawan mula sa CCTV malapit sa lugar kung saan natagpuan ang mga bangkay. Tiningnan ni Ramon ang mga ebidensya at matagal na hindi nagsalita. At pagkatapos, nagsalita siya, tatawag ako ng abogado. Ang lalaking 4 na taong nagpanggap na isang asawang nagluluksa. Ang lalaking kasamaw ng kanyang anak na umiiyak habang naghahanap sa baler. Ang lalaking nagmamakaawa sa pulisya na hanapin ang kanyang asawa at anak. Ang kanyang alibi ay gumuho. Narito ang mga pangyayari noong gabing iyon batay sa kanyang pag-amin sa korte. Hapon ng Disyembre, 31, 2019, mag-isa si Ramon sa bahay. Isang araw na ang nakalipas mula nang umalis ang kanyang asawa at anak para sa kanilang car camping trip. Bandang 4 p.m., tiningnan ni Ramon ang Facebook profile ng kanyang asawa. May bago itong post. Isang larawan sa isang baybayin na tanaw ang dagat at isang selfie ng mag-ina. Agad na nakilala ni Ramon ang lugar sa larawan. Noong tag-araw ng 2015, noong maayos pa ang kanilang pagsasama, napuntahan na nila ang lugar na iyon. Sinabi ng asawa niya na dumaan siya dahil nagka-car camping ito. Ayon kay Ramon sa korte, nang makita niya ang larawan, naisip niyang ngayon na o hindi na kailanman. Pagkatapos ng bagong taon, sisimulan na ng kanyang asawa ang proseso ng diborsyo at maiiwan siyang baon sa utang. Kinuha ni Ramon ang susi ng kotse ng kanyang kasamahan na kinuha niya noong nakaraang araw at umalis ng bahay. 5:12 p.m., dumaan siya sa tollgate. Mahigit 9 p.m. na nang makarating siya sa baler. Minaneho niya ang kotse sa isang madilim na daan sa baybayin na walang ilaw. Pumasok siya sa isang makitid at baku-bakong daan at sa dilim nakita niya ang dagat. Sa isang maliit na espasyo, may isang puting SUV na nakaparada. Isa itong tagong lugar para sa mga mahilig mag-car camping. Walang bahay o CCTV sa paligid. Ito ang dahilan kung bakit sa investigasyon, 4 na taon na ang nakalipas, walang mahanap na record ng sasakyan ang pulisya sa lugar. Ipinark ni Ramon ang kotse sa isang lugar na medyo malayo. Sa ilalim ng ilaw ng isang lampara sa mesa, nakita niya ang kanyang asawa na mag-isang umiinom ng alak. Wala ang kanyang anak. Nang lumapit si Ramon, lumingon ang kanyang asawa. Nanigas ang mukha nito nang makita ang asawa.
Bakit ka nandito? Tanong nito. Sumagot si Ramon na may gusto siyang pag-usapan. Wala tayong dapat pag-usapan, umuwi ka na, sabi ng asawa. Nagsimula silang magtalo. Ayon kay Ramon sa korte, doon niya unang pinatay ang kanyang asawa. Ang kanyang anak na si Bea na natutulog sa loob ng SUV ay nagising dahil sa ingay. Lumabas si Bea mula sa sasakyan at naglakad papunta sa kanila. At doon niya nakita ang kanyang inang nakahandusay. Ayon kay Ramon sa korte, nasira ang kanyang plano dahil lumabas ang kanyang anak. Dahil naging saksi, wala na siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos ng krimen, sinimulan ni Ramon na ayusin ang lugar. Una, pinatay niya ang mga cellphone ng mag-ina. Para hindi sila matrack, inayos niya ang mesa at mga silya at nilinis ang mga kalat sa sahig. Isinakay niya ang 2 bangkay sa hiniram niyang kotse at nagtungo sa isang lugar na dati na niyang alam. Isang bundok na halos 35 kilometro ang layo mula sa camping site. Minsan na siyang nag-deliver ng kargamento sa lugar na iyon, kaya alam niya na may isang liblib na daan doon. Pumasok siya sa baku-bakong daan at umakyat sa bundok. Ipinark niya ang kotse, kinuha ang pala na dala niya, at naghukay. Inilibing niya ang mga bangkay, kasama ang kanilang mga cellphone at pitaka. Tinabunan niya ito ng lupa at tinakpan ng mga tuyong dahon at sanga. Ito ang lugar kung saan natagpuan ang mga kalansay. Pagkatapos ng 4 na taon, ang CCTV sa saradong gasolinahan ang nakakuha sa kanyang sasakyan. Dahil napakalayo nito mula sa camping site, hindi ito nasuri ng pulisya sa simula ng investigasyon. Nagsimula ng sumikat ang araw. Bumaba si Ramon mula sa bundok at dumaan sa isang car wash. Nilinis niya ang loob at labas ng kotse bago bumalik sa Maynila. 8:27 AM, dumaan siya sa toll gate. Ibinark niya ang kotse ng kasamahan sa dati nitong pwesto, umuwi sa bahay, at kumilos na parang walang nangyari. Makalipas ang 2 araw, tumawag ang kanyang anak na si Leo. Hindi ko makontak si nanay at si Bea. Sumagot si Ramon na hindi niya rin sila makontak. At pagkatapos ay nag-file ng missing persons report. Doon nagsimula ang kanyang 4 na taong pag-arte. Ang asawang naghahanap sa kanyang pamilya, kasama ang anak na naghahanap sa kanyang ina at kapatid, sabay silang umiiyak at pumupunta sa istasyon ng pulisya. Alam niya kung saan niya inilibing ang mga bangkay, ngunit nagpatuloy siya sa kanyang pagkukunwari. Kasama sa mga natagpuan sa libingan ay 2 cellphone. 4 na taong nakalibing sa ilalim ng lupa. Ang isa ay kay Alma at ang isa ay kay Bea. Ipinadala ng pulisya ang mga cellphone sa NBI. Mahigit 4 na taon sa ilalim ng lupa, basa at kinakalawang. Labas pa lang ay sira na. At ang baterya ay ubos na. Mukhang imposible nang ma-recover ang data. Sinimulan ng NBI Digital Forensics Team ang recovery process. Binaklas nila ang mga device at sinubukang kunin ang data mula sa memory chips dahil sa kalawang hindi ito naging madali. Sa cellphone ni Alma, may ilang text messages lang ang na-recover, ngunit ang iba ay bigo na. Masyadong sira ang memory chip. Medyo mas maganda ang kondisyon ng cellphone ni Bea. Pagkatapos ng 4 na buwang trabaho, maraming files ang na-recover. Sa mga na-recover na files, may isang voice recording. Ang file ay ginawa noong Disyembre 31, 2019, 11:47 PM. Ang haba nito ay 17 minuto at 23 segundo. Isinuot ni Detective Cruz ang kanyang earphones at pinindot ang play button. Ang unang 30 segundo ay tahimik. Tanging ang mahinang paghinga ni Bea ang naririnig. Mukhang sinimulan niya ang recording sa loob ng kotse. At pagkatapos, may narinig siyang ingay mula sa malayo. Mga nag-uusap na boses. Boses ng lalaki at babae. Noong una, hindi malinaw kung ano ang sinasabi. Unti-unting lumakas ang mga boses. Nag-aaway sila. Unang narinig ang boses ni Alma. Bakit ka nandito? Wala tayong dapat pag-usapan, umuwi ka na. Sumagot si Ramon na hindi siya papayag sa diborsyo. Lumala ang kanilang pagtatalo tungkol sa diborsyo, pera at lahat ng sama ng loob na naipon. At biglang nawala ang ingay, katahimikan. Ilang segundo ang lumipas, may narinig na kaluskos. Binubuksan ni Bea ang pinto ng kotse, mga yabag ng paa. Lumabas si Bea mula sa kotse at naglakad papunta sa kanila at sumigaw si Bea. Nanay! Nanay? Nagmamadaling tinatawag ang kanyang ina. Nakita na niya ang kanyang inang nakahandusay. Narinig ang pag-iyak ni Bea. Anong ginawa mo? Tay,
Anong ginawa mo? Nanginginig ang kanyang boses. Isang sigaw mula kay Bea na nagsasabing huwag lumapit. At isang umiiyak na boses na nagmamakaawa. Tay, wag po. Parang awa nyo na. At isang sigaw. Hindi doon natapos ang recording. 18 minuto at 23 segundo. Nagpatuloy ang recording hanggang sa dulo. Sa huling ilang minuto, wala nang maririnig. Tanging ang mahinang tunog ng hangin at alon. Pinakinggan ni Detective Cruz ang buong recording. Tinanggal niya ang kanyang earphones at matagal na hindi nagsalita. Mahigit 20 taon na siya sa serbisyo, ngunit ngayon lang siya nakarinig ng ganitong recording. Ang audio file na ito ang naging pinakamalakas na ebidensya sa korte. Hulyo 2024, ginanap ang unang paglilitis. Sa Cebu City Regional Trial Court, si Ramon Santos ay kinasuhan ng pagpatay sa kanyang asawang si Alma at anak na si Bea. Unang tinanong ng piskal ang motibo. Nang tanungin kung bakit niya pinatay ang kanyang asawa, sumagot si Ramon na kung magdidiborsyo sila, wala nang matitira sa kanya. Nang tanungin kung sapat ba iyong dahilan para pumatay ng tao, nanahimik siya. Nang tanungin kung paano niya pinatay, sinabi niyang sinakal niya. Nang tanungin kung bakit sinakal, sumagot si Ramon, para po walang dugo. Nagulat ang mga tao sa korte. Hiniling ng piskal na i-play ang audio recording. Umalingaw-ngaw sa korte ang recording. Ang pagtatalo, ang katahimikan, ang sigaw ni Bea, ang umiiyak na boses. Tay, wag po, parang awa nyo na. Natahimik ang buong korte. Kahit paghinga ay hindi maririnig. Nang matapos ang recording, nagtanong ang piskal. Nang tanungin kung boses niya ba ang lalaki sa recording, umamin si Ramon. Nang tanungin kung plano niya rin bang patayin ang kanyang anak, umiling siya. Akala ko po tulog siya. Hindi ko po inasahan na lalabas siya. Nang tanungin kung bakit niya pa rin pinatay ang kanyang anak, matagal na hindi nagsalita si Ramon. At pagkatapos, nagsalita siya. Naging saksi po siya. Nang tanungin kung bakit siya nagpanggap na naghahanap sa loob ng 4 na taon, sumagot siya na baka paghinalaan siya kung hindi. Nang tanungin kung ano ang nasa isip niya habang kasama ang kanyang anak sa paghahanap, hindi siya sumagot. Muling nagtanong ang piskal. Nagsisisi po ba kayo? Sumagot si Ramon. Hindi ko po alam. Sa unahang upuan ng korte, nakaupo ang kanyang anak na si Leo. Dumalo siya para panoorin ang paglilitis ng kanyang ama. Habang pinapatugtog ang recording, tinakpan ni Leo ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga balikat, ang boses ng kanyang ina, ang sigaw ng kanyang kapatid. Ang amang kasama niyang naghanap sa loob ng 4 na taon ay siya pala ang salarin. Pagkatapos ng paglilitis, nilapitan ni Leo si Detective Cruz. Gusto raw niyang malaman kung bakit hindi sinabi sa kanya ng kanyang ina ang tungkol sa diborsyo. Ikinuwento ni Detective Cruz ang sinabi ni Clara. Ayaw raw ipaalam sa anak na nag-iisa sa Maynila para hindi ito mag-alala. Balak daw ng ina na sabihin kapag tapos na ang lahat. Ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Nang marinig ito ni Leo, matagal siyang umiyak. Nobyembre 2 or inilabas ang hatol. Binasa ng hukom ang desisyon. Ang akusadong si Ramon Santos, dahil sa takot na mawalan ng ari-arian sa diborsyo, ay nagplanong patayin ang kanyang asawa. Maingat niyang pinlano ang krimen. Hiniram ang kotse ng kasamahan para hindi matunton at pinili ang isang liblib na lugar. Matapos patayin ang biktimang si Alma Santos, pinatay din niya ang kanyang anak na si Bea Santos na nakasaksi na nagpapakita ng matinding kasamaan. Sa loob ng 4 na taon, itinago ng akusado ang mga bangkay at nagpanggap na isang asawang naghahanap. Nilinlang ang mga autoridad. Ang pagsama pa niya sa kanyang anak sa paghahanap habang itinatago ang krimen ay isang gawain na hindi katanggap-tanggap sa isang tao. Walang makitang anumang dahilan para pagaanin ang kanyang sentensya. At inilabas ng hukom ang hatol, ang akusadong si Ramon Santos ay hinahatulan ng reclusion perpetua. Nakayukong pinakinggan ni Ramon ang hatol. Mula sa gallery, tumayo si Leo. Tiningnan niya ang kanyang ama. Lumingon din si Ramon at tiningnan ang kanyang anak. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang imik na lumabas si Leo mula sa korte. Hindi siya lumingon pabalik. Ang taong kasama ng kanyang anak sa paghahanap sa loob ng 4 na taon. Ang taong umiiyak at nagmamakaawa na hanapin ang kanyang asawa't anak. Siya pala ang salarin. Bago mamatay, pinindot ni Bea ang record button. Marahil ay naisip niyang kailangang malaman ng isang tao ang ginagawa ng kanyang ama. Ang 11 minutong recording na iyon
ang nagdala sa kanyang ama sa hustisya pagkatapos ng 4 na taon. Ayon sa datos ng PNP, mahigit kalahati ng mga kaso ng pagpatay ay kagagawan ng pamilya o kakilala. Ang taong pinakakomportable ka, ang taong pinakamalapit sa'yo. Kaya't sila rin ang maaaring maging pinakadelikado. Naghahanda si Alma para sa diborsyo. Handa na siya para sa isang bagong simula. Si Bea naman ay mayroon ng plane ticket papuntang Canada. Pareho silang handa ng sumulong. Ngunit ang kanilang mga pangarap ay natapos noong gabi ng Disyembre 31, 2019 sa baybaying iyon. Sa korte, nang tanungin si Ramon kung nagsisisi siya, sumagot siya ng hindi ko po alam matapos patayin ang asawang kasama niya sa loob ng 28 taon at ang sarili niyang anak, hindi niya alam. Ang kasong ito ay nagtatanong sa atin, gaano mo kakilala ang taong pinakamalapit sa iyo? At gaano kanya kakilala? Nasa pinakamalapit na lugar pala ang pinakamadilim na lihim. Ang katotohanan ay minsan nagtatago sa mga lugar na ayaw nating tingnan. Kaya't kailangan nating patuloy na hanapin ang katotohanan. Hanggang sa muli, ito ang gabi na gusto nating malaman.